ang United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Ba? Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo kung sinong kagera ngayon ng US? Sino ang kagera nila? Ang mismong ICC. Nako, pulbus yan. Ay, Durog yung ICC na yan. Hindi lang basta ICC yan. Oho. Lahat ng kaibigan ng ICC ay kalabanan ng Amerika. Ayan o si Donald Trump. Oh. Naku. Magpapadala po kami listahan. ha? Oh, okay. Unahin nyo na. Oo. Oo. Sige. Oho. Total ang Amerika, Baka sila ngayon ang ipakulong ni Trump. Ganun ba ibig sabihin? ganun ang gagawin. Kasi yung ICC, pinakulong si Duterte sa dahig, Subukan lang nila. Ha? Oh, yan. Oh, sige. Pagka nabalitaan ng Amerika na kayo'y nakikipagtulungan in any way sa ICC, Sa anumang kaparaanan, ha? ay Sa anumang kaparaanan? yari kayo. Ito na. I-play natin. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws, and when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power, transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Yan po si U.S. Secretary of State Mark Rubio. Hindi ba matindi? Ang bigat ng mga sinabi niya. Ang bigat. Kasi nga naman itong ICC, sabi niya, kahit ayaw mo, pinakikialaman ito mga hukom sa inyong mga bansa eh. At ang sabi niya, ang kanilang inaasunto ay yung nagpapatupad lang naman ng batas. Yun. At dinedepensahan ng kanilang sariling bansa laban sa mga terorista o sa sino mang nais na pumatay sa kanilang mga nationalities. Parang, Diba? parang pinariringgan ng Pilipinas, ha? Oo Ganyan-ganyan na nangyari sa Pilipinas, eh. Ay, ang sabi Diba? ni Secretary Marco Rubio, Oho. ay hindi kami papayag. Hindi kami papayag na yung aming mamamayan, dadalhin nyo dyan sa malayong lugar. Talagang ang kanyang target ay ang mga west ng ICC. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na tinanggal nga si Karim Khan for another reason, pero sinabi talaga niya na sa mulat-mula may conflict of interest si Karim Khan kasi investigasyon niya itinago na siya naging abogado ng mga di umanong biktima ng drug war. So ang mensahe niya, buksan niyo talaga itong investigasyon nito. Dahil sa mulat-mula, ito ay pinasimulan isang tao na kalaban talaga ni Duterte. Ang investigasyon ay ginawa na sinamahan ng korupsyon at syempre binaliwala rin na hukuman yung probisyon ng ICC na po pwedeng magbitiw ang mga bansa at hindi na po pwedeng magpatuloy ang ICC kung ang formal na preliminary investigation ay maganap matapos ang isang taon. Kaya yan ngayon talaga ang mensahe ni VP Sara. Nakadirekta yan sa mga West na pagsamantalahan nyo na ang mga pangyayari kay Karim Khan para buksan muli kung tama ba naging investigasyon. At habang kayo ay nagre-repaso kung tama ba naging investigasyon, tignan nyo na rin yung panandaliang kalayaan ng isang 81-year-old na natutumba-tumba, na marami ng bed sores, dahil yung 81-year-old neto ay wala ng kakayahan, gumawa pa ng krimen, manakot ng mga testigo, makailam sa ebidensya. So dalawang pakay na dyan, outright dismissal dahil doon sa possible corruption sa investigasyon, at saka dun sa inherent lack of jurisdiction, at saka meanwhile, yung immediate release ni Tatay Digong on provisional. So, hindi ako nagtataka na nagkaroon ng ganitong mensahe kasi nga, tamang timing niya.
bago magsimula ang trial. Bakit? Kasi bago magsimula ang trial, mag-i-issue na naman ng order ang hukuman matapos magkaroon ng medical examination si Tatay Digong kung kaya pa niyang tumayo sa paglilitis. At ang inaasahan ni BP Sara, yung mga doktor na nag-examine sa kanya, ay sususugan yung sinasabi nila na at his age and at his health condition, including his mental condition, hindi nakakayanin. So kung hindi i-dismiss ang kaso, at least bigyan siya ng panandaliang kalayaan. So kaya pala humingi ng ganitong pagkakataon sa Inday Sara na mag-rally dahil ang mensahe niya, mensahe talaga na nakatutok sa ICC sa panahon na the ICC is under siege, hindi lang dahil sa ginagawa ni Donald Trump, kung hindi sa naging desisyon ng mga miyembro ito na tanggalin yung prosecutor na siyang nag-imbestiga rin sa kaso ni Tatay Digong, ganong itinago na meron na siyang conflict of interest. So, totoo naman, malayo yung pagiging manyak niya doon sa investigasyon na ginawa labang kay Tatay Digong, pero dahil meron na siyang itinago na partisipasyon bilang abogado ng mga di umanong mga biktima, sapat na yan para talagang repasuhin ng hukuman kung tama ba ang mga hakbang na ginawa ni Karim Khan para maimbestigahan si Tatay Digong na naging dahilan para maisampa itong kasong ito. At sana naman, ang Panginoon is a God of justice, talagang dudulog naman ng tamang kasagutan, lalong-lalo na yung babaeng judge, si Joanna. Yeah. Si Judge Joanna. No? Na sa Judge tingin Joanna. ko, bihasang-bihasa, alam na niya lahat ng kalokohan dito sa mga international tribunals na ito. At sa tingin ko, inclined siya matapos mapakinggan itong talumpati ni BP Sara na nasa lengguaheng Ingles. Kaya alam natin hindi para sa Pilipino ang audience nito. Ito ay nakadirekta doon sa mga West na Ingles ang naiintindihan na dapat buksan, repasuhin, at iwasan ang isang miscarriage of justice sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Tatay Digong. And our prayer is, Thy will be done, Lord. Free Tatay Digong. Bring him home soon. Bring him home. Last but not least, and I have to thank a number of agencies here, particularly the Department of War, after that terrible earthquake in Venezuela. Within 36 hours, the full force of the American government was on the ground providing humanitarian assistance. It was a sight to behold. The USS Ford, I think, was in their port. Our Marines and armed service personnel were helping run their airport and their tower. It is one of the fastest, most dramatic, and most effective humanitarian responses, certainly in recent history, if not ever. And they came at the direction of the president. In fact, within an hour of that earthquake hitting, I remember because I was overseas, the president called and said, make sure we go in there and help these people recover from this. And we did. And thanks to your leadership, Mr. President. It's a great story told about it because the credit goes to so many agencies represented here today, but really the Department of War's effort was phenomenal. So thank you. Thank you very much, Mark.